is 4 p.m. We're bringing developing news to the stories behind the headlines. This is Stolicon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories for watching this Thursday, March 5. The House Justice Committee has ordered VP Sara Duterte to respond to 2 impeachment complaints against her within 10 days. The complaints, ruled sufficient in substance by a 54 versus 1 vote, accused Duterte of graft, corruption, and making a death threat against President Ferdinand Marcos Jr. The Vice President's failure to respond would be considered a waiver with a general denial entered on her behalf. The House of Representatives has ordered a formal ethics investigation into Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay. This over his remarks about actress Ann Curtis. This follows a privileged speech by Committee on Women Chairperson Representative Ann Matibag, calling out Suntay and urging referral to the ethics panel. Lawmakers said that Suntay's supposed analogy about Curtis objectified women and violated the culture of respect that they want to promote. Former Senator Sonny Trillanes has filed criminal complaints against lawyer Levito Baligod, former Congressman Mike Defensor, Jay Sonza, Lorraine Badoy, Kathy Binag, and 18 former soldiers. The group earlier accused Trillanes of taking money from resigned Congressman Zaldico to fund international criminal court operations. Trillanes filed complaints of cyber libel and incriminating an innocent person against Baligod. Separate cases of perjury and securing false accusations were also lodged. Trillanes called the accusation a pathetic lie meant to distract from ICC proceedings against former President Rodrigo Duterte. Senators Rafi and Erwin Tulfo slammed personnel of the DMW, or the Department of Migrant Workers, the OWA, and the Foreign Affairs Department in a hearing today. Rafi Tulfo said distressed overseas workers in the Middle East are complaining about unavailable staff and unanswered hotlines, while some personnel allegedly skip work. Meantime, Erwin Tulfo told government personnel to just resign if they fail to assist OFWs during a crisis. Erwin Tulfo chairs the Committee on Foreign Relations, while his brother Rafi heads the Senate Committee on Migrant Workers. And joining us today from the Philippine Star, we have Editor-in-Chief Ami Pamintuan. Hi, Ami. Hi, Ed. Tayong dalawa lang. Hello, everybody. Happy Thursday. Si Regina may tinatapos rin tomorrow, so should be back next week. Okay, what's your headline today? Marami. Mag-uumpisa na ang staggered oil price increases. Expected na daw. Beginning next week, ha. Ayan, ha. Tapos, nagro-roll out ang DTI nung flexible work schedule. Although, sinabi ng mga business groups, hindi lahat makakaano dyan, merong mga, supportive naman daw sila, pero hindi lahat makakasunod. Yan, yung mga sa ano natin. And, yung nabanggit mo na nga, yung kay Congressman Suntay, di ba dapat naghihintay ako kung sino magpapile ng criminal complaint just to test the Safe Spaces Act. The Safe Spaces Act. Safe Spaces Act, di ba? That's a Republic Act, merong penalty yan Yeah, it's 2 to 4 years. Yeah, it's a criminal complaint. Yes, kasi itong ethics, ano lang ba naman yan? Yung dalawang na ethics, suspended without pay for 60 days. Ano lang yan. But that would be the prerogative, I suppose, of the Curtis family. Sila Ann Curtis. Na-stranded pala sila, si Ann Curtis, stranded in Oman. In the Middle East. Dubai ba or ano? Anyway. Stranded in the Middle East, pero yata sila, di ba yun ang sinabi sa natin, you can go by land to Oman to wait for a flight. So nakapunta yata sila sa Oman. And sa Dubai, may nakalipad na nga. As per yung story ko early this morning, may dumating na kaninang umaga coming from Dubai na aeroplano. Sa Pilipinas. So, meron ng mga flights ulit. Although I don't know kung back to normal or paunti-unti. Although, ewan natin kung gaano pa katagal yan. Yung US Senate, they backed Trump's actions in the Middle East. US Senate. Kaya titignan natin kung anong sinabi ni Trump. It might take a couple of weeks, about 4 a month. weeks.
Oo. But Di ba that's- nauubusan ng mga ano yan? Ed, But ang dami-dami na. Mga that's by drone, his mga reckoning, missile, mahal yan ha. Yeah, but that's by his reckoning book. What you have Yeah. so far is an air war. If you do recall Yeah. yung 1991 Gulf War, the air war, yeah, it was very powerful. It was very compelling in images. But in the end, it had to be followed up with a ground war. Otherwise, you don't get anything. Yes, Hindi you do. maitulak, ano? Yeah, yes, you do destroy infrastructure, you do destroy weapon systems, you may destroy parts of the leadership, but that's as far as it goes. Not unless you Ang put problema troops yata on ni the Trump, ground. he was thinking na he would have another Venezuela eh. Diba? Merong indication na they were talking to a group in Iran who were supposed to take over eh, di ba? Mhm. Later sinabi nila, pati But- yung ano, namatay. Oo nga, namatay. Pati yung mga tao nila. By his claim, it was a bit too successful. At least that's by his Yeah. claim. Kaya nga, So, hindi ka pareho sa Venezuela, yung kausap nila, nag-take over, kaya noong umpisa nagtatawag siya ng regime change eh. And on the Iranian, siya nang gusto niya, in and out siya eh. So by Yan ang that, gusto I niya, suppose, by that statement of Trump, I suppose what that means is that the person they were hoping to take over from namatay. Khamenei is also part of the leadership at a lower level. Yes. Kasi tinamaan nga. Yes, siguro it's either religious or military. Mhm. No? One of those. At saka hindi lang siguro isa ang tinamaan. Grupo kasi dapat merong magte-take over na iba, di ba? So, So, titingnan natin dahil mukhang ang nag-take over sa Iran, yung dati ding grupo. mhm. Ang problema Kaya pa, ang yan ang hirap ng nakikita train, natin ngayon. ang hirap ng train ng Iran. If you're going to go into a ground war in Iran, that's a very, very difficult area kasi you have the Zagros mountain range dun sa south, almost facing the Gulf, and then you have another mountain range up north. So basically your populated areas are on a plateau. Tatawid ka ng mga bundok. So Mahirap pasukin. mhm. Pag nag-ground operation, hirap-hirap niyan. And it's huge, It's huge. Yeah. So that's going to be quite a challenge if they do go into ground operations in a conventional war like what they did in Iraq in 1991 and also in Iraq Yeah. Part 2 in 2003. So, yun. Mahirap tong mga hindi nakita mo yung nangyari sa Arab Spring hindi ba? Medyo Well, that's yung outcome medyo hindi masyadong that's not as expected. That's part of the challenge. You may be Yeah. able to remove somebody from power, but hindi ka sigurado kung sino yung papalit. At Yes. kung hindi ka sigurado kung sino yung papalit, you might end up with a vacuum that might encourage other people whom you do not want to be in charge to take over, or you might have anarchy. Remember, that's also one of the reasons they say why ISIS came about. ISIS stepped into the vacuum created by the war in Syria and the war in Iraq. Alam mo mga tao kapag nagkakagulo, they want someone who can put things in order. Di ba? Medyo So, kung sino belatedly- man yung may organized, kung yung may organized na yun ang lalapitan nila. Hindi naman nila alam pa until later kung anong mga policy. Mhm. Although meron silang idea, syempre iniisip mo, you hope for the best, Mhm. Mhm. Medyo belatedly, remember now, medyo belatedly they realized that in some ways Saddam was preferable to some American leaders as being the devil that you know rather than the devil Yes. you don't. At least tansyado Yan mo na nga. kung ano. And but this is not me. This is coming from all the all the yan ang sinabi nila kay Syria, di ba? all the punditry coming Don't after the care. Iraqi war, lumabas na it was Saddam that was holding all the factions and keeping them at bay. Together. Yeah, and keeping them at bay with his ruthlessness. Not a good thing, but in the end, if you just let loose the chains bigla-bigla and don't have anybody in control with any credible authority, then you have anarchy. And you saw a lot of that Kaya. in 2003 and 2004.
Ang daming banditry tsaka factionalism and infighting within Iraq that killed a lot of people. Yeah. Iba Ang pa yun gulo-gulo. sa Kahit sa insurgency. Afghanistan, di ba? Yeah, Kahit sa Afghanistan eh. Kahit ang tagal-tagal doon ng international team. Pag-alis nila, di bumalik din ng Taliban. Mhm. Oh yeah, I Yeah. remember Afghanistan from Oh. 2001 until 2020. Was it 2023 or 2022 when Kabul fell? Yes. That's 21 years. Yun, di ba? Although, medyo nag-improve naman from the worst nung panahon ng nung extreme. Ngayon, medyo iniisip na rin nila na they need to build a nation, Well, in a way, the Taliban now is a bit different from the Taliban of 1995. Younger generation. Younger generation. And kahit pa paano, they realize that they do have to work then within certain parameters for them to be able to access certain financing and certain A lot of support from the things. international community. Yeah. Kaya lang, matagal yun. It will take years. Ewan ko to. Marami namang sabi ko nga mataas ang literacy sa Iran . Oh, yeah. So, yeah. marami sa namang Iran. dyan. Marami dyang magagaling na scientist in particular. Kaya nga ganyan karami ang mga armas nila . Oh, that's the ancient Persia. It's a Yeah. very, very proud race. Yes. One of the highest literacy rates, no? Kaya hindi naman siguro, yung kung magkakaroon man ng vacuum, siguro sandali lang. Kaya lang, hindi nga natin alam kung sino mag-take over, baka yung dati rin . It's actually Papasok interesting ulit si Trump. Yung dalawang magkaaway na yan, yung the Persians and the Mesopotamians of present day Iraq. These were Yes. two highly civilized areas. Civilizations, no? Ancient and highly civilized. Example, in Mesopotamia, that's where you had the Hammurabi Code, the first legal code ever put down in writing throughout the world. That's the Hammurabi Code. Also, you had the invention of writing. Alphabet. The alphabet. They were using clay Alphabet. Yes. Was it the Tigris River or the Euphrates River? I forget which. Alphabet. Anyway, Sila nga. Bok, we have our guest already waiting for us online, so let's bring him in. We had a report that an inmate from Camp Bagong Diwa apparently threatened Mr. Ramil Madriaga, who is currently detained in Camp Bagong Diwa. This happened around March 3 of 2026. So let's bring in Madriaga's counsel, Attorney Raymond Palad. Sir, magandang hapon and thank you for joining us this afternoon. Magandang hapon din po sa inyong dalawa at sa mga nakikinig sa inyo. Good afternoon po. Attorney. Good afternoon, sir. Sir, did I get that right, sir? There was an apparent threat against your client, si Ramil Madriaga, doon sa Camp Bagong Diwa. Can you run us through what really happened and what you know? Ang base to dun sa salaysay na binigay niya sa NBI is that ang kanyang free time para maglakad-lakad, lumabas doon sa jail is 5 to 6 p.m. So by that time, dapat wala nang ibang mga PDLs na naglalakad doon sa area. Arrangement na doon sa warden na yung general population merong time na nasa labas sila, si Ramil naman nasa loob ng selda. Pagkatapos nung marami, saka naman siya papasok, maglalabas. Yun yung free time niya na mag-ikot-ikot. That was 5 to 6 yung allotted sa kanya. Magkaiba sila, Paglabas kumbaga, niya may iwasan, kumbaga, parang gano'n. Yes, ganun po yung naging policy na pag may mga offline galugad doon, hindi sumasama sa general population si Ramil for safety rin. So itong nangyari noong March 3, 5 o'clock, around 5 o'clock, nung palabas na siya doon sa second gate, yung control gate, may nagtatagong lalaki daw doon sa gilid at paglabas niya, bigla raw binuksan ng lalaki yung gate at kinumpronta siya. And then, alam mo yung action na parang tinutusok-tusok siya sa tagiliran ng daliri. And then, alam mo yung parang naghahamon ng away. Tapos, and then nung tinutok sa tagiliran, and then nung parang may dudukutin sa likod yung lalaki, bigla na raw tinulak na malakas ni Ramil doon sa grills. Sa gilid nung binabanggit siyang tinulak niyang papalayo at nagsisigaw siya ng tulong sa guard and then nagresponde yung mga jail guard.
Ang base dun sa report ng kasama ko sa akin na nag-visit kagabi, yung detainee na yon supposed to be nasa loob ng selda. So nung tinanong ko, bakit nasa labas yan? Ang base sa investigasyon is that nag-disguise daw itong lalaki ng naka-basketball uniform kasi ang mga PDL na yan, naka-yellow yan, kagaya na nasa screen. Basketball uniform lang to. At nung pinapasok na yung general population, hindi daw po ito pumasok sa selda, nagabang doon sa isang sulok na malapit doon sa selda ng Delta 5 and 6. At nung kompronte niya si Ramil, tinutulak-tulak niya, sinusundot niya sa gilid ng daliri niya, papunta doon sa isang sulok. Doon na sila nagkaroon ng minor confrontation nung maramdaman ni Ramil na parang bubunutin, may bubunot sa likod. Bigla niyang tinulak at nagsisigaw siya. Then nag-respond yung mga jail guard at pati yung warden. At nagtatakbo daw yung detainee sa selda niya. And then, of course, nagpalit na ng kanyang PDL shirt. Pero, na-identify siya ni Ramil doon sa mga photos na pinakita ng BJMP kung sino yung tao na apparently nakalusot doon sa security at inabangan siya doon sa gate na yon. So, sino po yun? Isa pong PDL na 2 weeks pa lang from Pasay. And upon investigation, pamilya daw po ng mga militar, sundalo, yung pamilya nito. And because of what happened, nag-decide yung BJMP na yung kasamahan ng detainee na yon, buong nasa selda, inilipat na sila sa ibang floor. Mahirapan na silang pumasok doon sa second floor ng Delta 5 and 6, kung saan nakadetain si Ramil Madriaga sa kayong mga co-accused niya. And dinagdagan na rin ng additional control gates. As in, bago tayo makapasok doon sa selda ni Ramil, 2 control gates ang dadaanan natin ngayon. Unlike dati, isa lang yata. So, mas nagigpit po ngayon doon sa BJMP Annex 2 po. Ano yung kaso yung yung assailant? Ano po yung kaso niya? Hindi ko po alam yung details pero galing daw ng Pasay. Tapos, tinransfer doon sa Annex 2. So, 2 weeks pa lang daw doon at hindi niya talaga kilala. So, malaking lalaki daw Kaya nga si Ramil, hindi naman kalaki ang tao yan. Sa 5'3", 5'4" lang yan So, because of that, sumulat agad kami sa NBI nung umaga ng March 4. And then March 4 ng gabi, mga around 9:30 hanggang alas 12 ng gabi, nagkaroon ng investigation, nag-view ng CCTV. Talagang nangyari yung konfrontasyon na yon between that detainee saka ni Ramil Madriaga. Nakunan May po na sinabi ba yung detainee? May Hindi sinabi ba kay Ramil habang ginaganon? Wala ho sa pinarating sa akin report yung kasama ko kung inimbestigahan yun. Ang ginawa na lang, inilipat yung kasama ng detainee na yun at buong selda sa ibang floor na ho. At doble sigurado ang tabo ang pinapatupad doon kay Ramil, mas maigpit po ngayon yung ginagawang pagbabantay sa kanya ron. Pero Tony, may na-recover ho ba doon sa isang PDL? Kasi sabi nyo nga ninyo, parang wala may na ho bubunutin. kasi sabi ko nga, nung nagsisigaw si Ramil ng tulong sa guard, biglang tumakbo yung PDL sa loob ng selda niya. Hindi na natin alam kung meron siyang itinagong gamit. Pero ang malinaw doon is nag-disguise ito ng pang-basketball uniform kaya hindi siya pumasok doon sa selda during the time na dapat na doon sila sa loob ng selda. So nakapagtataka, bakit siya nandoon at inaabangan niya si Ramil? Ang kwento ni Ramil is, alam mo yung parang binubuyok ang away, tapos nung merong may dudukutin na, pumalag na si Ramil at tinulak niya at nagsisigaw na siya humingi ng tulong. Yun po yung nangyari kahapon doon. Wala silang exchange of words kasi normally pag may lalapit, ganun. Wala daw. Mabilis lang yung pangyayari. And then when I asked the NBI na nag-interview kagabi, nakuna ng CCTV, ang naka-view is yung NBI. Although hindi ganun kalinaw, pero sabi nila, nagpang-abot, nagkadikitan yung mga katawan at nagkaroon ng konting komosyon. At kaya nga ho doon, ang ginawa ng NBI, doble security na po yung ginagawa ngayon doon sa pagbabantay sa kanya ho. Pero po doon sa konfrontasyon, wala pong nababanggit sa inyo si Mr. Madriaga na kahit anong binanggit ng taong yon na whether and we're looking for anything that would give us any indication as to what Kung bakit? what it was all about. May kinalaman ba sa mga filings ni Mr. Madriaga? Wala akong akong salita. Nagulat na lang si Ramil na nung habang sinusundot-sundot siya sa tagiliran ng daliri nung tao, tinutulak siya papasok doon sa isang sulok nung second floor. At doon na nga ho pumalag si Ramil nung makita niyang parang may bubunutin lang daw sa likod. And then hinawi niya at tinulak niya papalayo.
at humingi na siya ng tulong sa mga jail guard. So, ang nakapagtataka nun, bakit siya nandoon, di ba? Bakit niya inaabangan yung tao at naka-disguise pa siya ng basketball uniform? When in fact, dapat naka-yellow PDL shirt yan, kagaya po ng suot ni Ramil. Every time na dadalaw ho kami dyan, lahat ng PDL dyan, naka-yellow yan. Eto ho, nagpanggap na basketball player. Kasi naglalaro din ng mga basketball yung mga PDLs dyan. Minsan, kalaban nila yung mga jail guards. Yun ho, nag-disguise daw. At talagang inabangan si Ramil dun sa harap ng selda niya paglabas. But you would suppose, sir, that well, it is a high security detention center, and you'd suppose that people are heavily regulated there in their entry and exit sa mga selda nila. Do you have any suspicion as to whether or not this had any markings of an inside job or any cooperation from detention officers? Hindi ho kami pwede mag-conclude ng ganyan. Ang alam lang namin is that itong mga nakaraang buwan na mula nung i-execute yung affidavit niya noong November 29, may mga nagsasabi na sa kanyang mag-iingat siya dahil meron na siyang patong, merong reward kung sino makakapatay sa kanya. So from the time na lumabas yung affidavit na yon, nag-iingat talaga siya. Hindi ho siya nag-join sa general population. Ito lang talaga nagkataon na nung lumabas siya doon sa selda niya para mag-ikot-ikot dahil free time niya, ang alam niya siya lang, bakit may nakaabang doon na hindi dapat nakalabas yung taong yun. So merong intention talaga na nag-disguise, nagtago isang sulok ng second floor, inabangan si Ramil and parang pinoprovoke na magkaroon ng away. Or kung may bubunutin pa, buti na lang ho, mabilis din yung responde ng BJMP at napigilan po yung kung ano man mangyayari ho. Naimbestigahan ho ito ng NBI kagabi po, hanggang alas 12 ng gabi sila ron. Wala ba kayong balak na mag-request ng detention facility na nag-iisa lang siya? Ang change po kasi ng detention facility, ang commitment order po niyan in-issue ng court. So any movement po ng PDLs, kailangan po ma-approve ng court yan kung ita-transfer sa NBI, sa Krame or sa Gunaldo. Kailangan ho may permission po ng RTC na nag-issue ng commitment order. Pero may balak kayong mag-petition ng ganun? Pag-usapan ho namin na mag-file ng appropriate motion sa court citing this incident. Nagbigay na rin po ng salaysay si Madriaga sa NBI. Dinidetalye niya kung ano talaga yung nangyari, and we will use that in filing the appropriate motion po sa court na matransfer siya ng detention. Kasi marami na hong rumor na may patong siya kung sino makakapatay sa kanya. May nagbabanggit na 5 million, may nagbabanggit na 500,000. So we take it seriously yung mga threat na yon sa kanya. Kasi alam mo naman dyan, may mga PDLs dyan na sa halagang 500,000 pwedeng gumawa ng crime yan, lalo na kung alam naman nilang masisintensyahan sila, di ba? Might as well do another criminal act. Andiyan ka naman na sa loob. So, nag-iingat nga. Mas maingat ko ngayon. Ang info pinarating sa akin ng kasamaan ko, dalawa na ata yung control gates bago ka makapasok sa selda ni Ramil. So, ang ni-request namin doon sa NBI or sa management ng BJMP, wag nang dagdagan ng new PDLs doon sa selda ng Delta 5 and 6 po. Kayo, sir, yung papal yung petition, kung sakali man, saan nyo gustong ipalipat? I know it has to be approved by the court, pero saan nyo gustong ipalipat si Madrigal kung sakali? Well, we can request po sa motion namin. Pwede, nangyari naman na po ito dati, nung last year pa, nung panahon nung mga Bilibid 19, pwede yung mag-request ng detention sa NBI facility doon po sa Building 14. Pwede rin po sa Campo Aguinaldo. Pwede rin po sa iba pang facility na of course secured yung tao at a-attend sa hearing. So yun lang po. Pero sa Krami po medyo apprehensive si Ramil dahil nga meron daw siyang sad experience doon nung time na nahuli sila nung panahon ng kidnapping noong 2023. At kaya nga ho, ang i-request siguro namin, other facilities except ang Krami po, yun ang aming hiling sa korte, and we will file the motion siguro as soon as possible po. Sa ngayon, habang nandun pa siya sa BJMP, doble dagdag security po yung control gates ang pinapatupad ngayon. Kumusta yung mga legal procedures na involving your client? Ano na po yung latest ngayon? Filean siya ng mga libel daw, kung ano. Nagsampa kapon si VP Sado Tete ng perjury. Yung affidavit na yon na November 29, 2025, ang una hong
atake sa amin dyan is that nag-file si Colonel La Chica ng cyber libel against Ramil Madriaga and me. Pinalalabas nila doon na cyber libel yon dahil sabi nga namin paano magiging cyber libel yon? Hindi naman nagpo-post sa internet yung isang detainee. Pero still, kinasuhan nila kami and even yung lawyer ng cyber libel, doon pa dinala sa Davao. Di ba? Tapos number 2, itong perjury. Ito number ng perjury, ano na ho to expected na to sa mga public official na pag meron hong demanda, may kaso, ang tendency ng mga government official natin, kakasuhan kita ng perjury, di ba? Laging ano yan, yung kanilang defense mechanism na sinungaling yan. In fact, kinasuhan ko ng perjury yan, nang akala ata nila ma-intimidate nila yung tao dahil may kasong perjury, di ba? So, pag naresibo namin yung complaint, then sasagutin ho namin yan. And ang sabi naman ni Ramil, kung ano yung laman ng salaysay niya, doon sa affidavit niya, hindi magbabago yon. Baka ma-expound pa yon dahil dito sa pagsasampa ng kasong perjury na to. Si Madriaga, sir, I know, gumugulong pa lamang. Simula pa lang gumulong itong impeachment complaint sa Kongreso. Kahapon lamang nag-vote sila doon sa sufficiency in substance dun sa dalawang complaint. But is Madriaga also going to be summoned, from what you understand? Will he be summoned by the Justice Committee in Congress? Wala akong nakikipag-unayan sa amin dyan kung iso-summon or what. Ang sabi lang namin, siyempre, pag ikaw nag-affidavit ka at yung affidavit mo ginamit sa impeachment, naturally, there will come a time na ipapatawag ka niyan. Sabi naman niya, kahit saan ipatawag, sa Ombudsman or sa Congress, sa Senado, handa naman daw siyang humarap at para panindigan yung salaysay niya. Despite the filing of this perjury, cyber libel, hindi niya daw iuurong yan kasi yan yung totoo So, alam mo, para maging liable sa perjury, kailangan patunayan ng VP Sara na talagang false yung statement, malicious at hindi totoo. So, ang burden of proof niyan na kay VP Sara para sabihin hindi totoo. And we have photos, we have videos, we have testimonial evidence na magpapatunay na magkakilala sila. And yung press statement ni VP Sara, nabasa ko na inaamin niya na ang kakilala ni Ramil is si Atty. Kilala. So alam mo yun, nagdudugtong na at least inamin na magkakilala sila ni Atty. Kilala, I think ng Office of the Ombudsman ni Ryan Kilala, na sinasabi nga ni Ramil na doon din siya nagdala ng pera sa Timog. So at least inamin na rin dati, nagkaroon din ng pronouncement ang SILG na at one time dumalaw si BP Sara sa Annex 2, although may qualifying doon na isang congressman, former congressman daw yung dinalaw. So nadala na namin doon sa issue na dumadalaw siya sa BJMP Annex 2. Anong purpose niya ron? As BP or as supporter or what? And uminamin na rin niya na ang kakilala daw ni Madriaga si Atty. Kilala. So malapit na and marami pa rin kaming mga ebidensyang hawak na magpapatunay na hindi may tatanggi ni BP Sara na magkakilala sila at nagtrabaho talaga sa kanya yung tao as confidante, aid, or alalay, whatever you call it, di ba? Although ang bansag nga ng mga tao, bagman dahil siya nagdi-deliver ng pera. Pero sir, what is the nature of these pieces of evidence that you're talking about? Kasi I understand then that you are counting on 2 or 3 cell phone units that apparently are not even with you right now. They're with another court, if I got that correctly. Am I correct? Your evidence is in cell phone units that are currently under the custody of another court for another case. No, tatlong mobile po yung kinumpiska ng PNP Anti-Kidnapping Group. Nasa custody po siya ng PNP. Hindi pa po siya ng forensic examination. At gustong-gusto namin mabuksan yung mga phone na yon, especially yung iPhone 10, na naglalaman ng mga text messages ni Ramil at ni BP Sara, mga phone calls ni Ramil at iba pang personalidad sa pamilya Duterte. Marami yung picture doon. And bukod doon sa mga photos na yon, meron din kaming testimonial na mismo si Madriaga, dinadala niya yung mga farmers ng Maribeles. Maribeles Bataan, dinadala niya yan doon sa unit, sa building, sa condo building kung saan nakatira sa BP Sara. Hindi mo madadala yung mga farmers sa isang location kung hindi mo ka-text si BP Sara kung nasaan ka location tomorrow ng ganitong oras. So, yung mismo mga farmers na to magpapatunay na nakikita nila nag-uusap yung dalawa. Hindi nga lang sila hinarap, di ba? So, paano mo papasinungalingan na hindi kita kilala? Alam ko kung nasaan ka mamaya.
kung nasaan ka bukas, dadaling ko tong mga farmers. And pag nakuha namin yung phone na yon, mas lalong titibay itong sinasabi namin. Although, few hours ago, naka-receive na ako ng mga screenshot ng mga text messages na magpapatunay na mayroong communication connection si Madriaga at si Colonel Dennis Nolasco na binanggit dun sa affidavit. So hawak ko na yung mga screenshot na yan. In due time, ilalabas namin yan na magpapatunay ng relationship ni Ramil dyan sa grupo ni Nolasco, nila La Chica. Pero siyempre, antayin namin yung complaint ng perjury. Ito na yung opportune time para isubmit namin lahat ng mga text messages. Para pa sinungalingan yung sinasabi ng mga nakapaligid kay VP Sara na hindi namin kilala yan, di ba? So hawak na namin yung mga text messages na yon sa ngayon. Attorney, kumusta yung mga yung mga kamag-anak ng client nyo? Wala ba nang haras sa kanila? Tumigil na po sa pag-aaral yung isang anak niyang naglolo dahil nga dito sa issue na to. Umuwi na sa province. Kahit ako po walang direktang komunikasyon doon sa pamilya, pero I plan to visit them pagbalik ko po, makausap ko yung asawa sa kayong tatlong anak. Full support naman po yung mga anak sa ginagawa ng tatay nila. Although may mga parating na yung iba't ibang grupo kung saan siya kasama dati na ang huling usapan ni Ramil doon sa isang kasama niya sa isang organisasyon is to quote yung words, yung salita ni Ramil may 500 million dito to 1 billion, name your price. You don't need to recant, basta wag ka lang magtestigo. Some words to that effect. Ganun yung parating sa kanya. Ganong amount. Basta name your price, bahala ka. Sabi, hindi mo kinakailangan mag-recant, basta wag ka lang tumistigo. Sabi niya, attorney, tutuloy ko na yan. Hindi issue yung pera na yan, tutuloy natin yan. Kanino po sinabi yun? Kanino sinabi yun? Mismong si Ramil nakigamit ng phone doon sa BJMP kasi meron namang phone doon na pwedeng gamitin ng mga lawyers, ng mga detainee pagtatawag sa lawyers o sa kamag-anak. Meron siyang tinawagan na number na binigay ng misis niya. And it turned out yung number na yon mga kasamahan niya. If I'm not mistaken, kasi wala akong notes I think kung hindi niya naging kasamahan to kung hindi niya naging classmate to sa College of Law, baka doon sa ISIP na nakausap niya na may pondo sila. Between 500 million to 1 B, name your price. So kinontak yung misis niya? Yes, may group chat kasi itong mga kaibigan ni Ramil dito sa iba't ibang asosasyon at gusto nilang malaman yung lagay, tapos nag-iwan ng number yung isang ka-group chat. Then during the idalaw, binigay ng misis niya yung number, tinawagan ni Ramil yung number na to. Nung kausap niya, pinasa sa isang number at yung nga sinasabi, merong budget dito. Name your price. And sabi nga niya, tuloy daw yung laban. Although kung sabi nga niya, si misis niya ang tatanungin, parang gusto nang tanggapin yan para wala nang problema. Pero yung mga anak sabi nila, hindi papa, ituloy mo yan kasi the moment na gawin mo yan, wala nang maniniwala sa sinasabi mo. Kailan po ito, sir? Kailan po ito, sir? Yung phone call ni Ramil dito sa sinasabing napag-usapan niyo yung pera, it happened before February 14, 2026. Nung tinanong ko siya, anong relevance niya? Ba't tanda mo? Attorney, bago mag-Valentine's Day yun Oo, bago mag-Valentine's Day yun. Sabi ni Mrs., tawagan mo itong mga numbers na to. So, bago lang yan. Screenshot po kayo noon, attorney? Wala po noon. Di ba? Hindi, tawagan po yun. Phone call. Ang sinasabi ko pong screenshot ng mga text messages na hawak ko ngayon lang is yung magpapatunay na mayroong relasyon, connection si Madriaga and Colonel Dennis Nolasco. Pinag-uusapan nila yung uniform sa basketball tournament. Mahabang pag-uusap ni Colonel Nolasco at ni Madriaga. Ang ginagawa po kasi ganito ang magme-message si Colonel Nolasco doon sa isang cellphone na hawak ng misis ni Ramil. Di pararating during the idalaw, pag-uusapan yung content, sasagot yung wife. Doon nagko-communicate si Ramil to Nolasco. Usapang basketball uniform, anong size ng damit ang ipapatahi ni Colonel Nolasco, yung design ng mga t-shirt. In fact, meron pa nga akong bank account ni Colonel Nolasco kung saan i-deposito yung pera para sa uniform. Meron na rin akong GCash number. So, kaya naming idugtong na magkakakilala yung taong yan na kahit anong deny ni
anong deny nila na hindi nila kilala si Ramil Madriaga, kaya ho namin patunayan magkakakilala sila, kaya namin i-prove yan sa mga text messages. May bank account kami, may GCash number kami na nanggaling mismo doon sa mga text messages na yun. Pero sir, how confident Yung are you na yung tatlong cellphone units na nasa ibang korte nga, nasa kusulibang korte, nandun pa at hindi pa nawawipe? Kasi Tamper. kailan pa ho yung kidnapping case na yan? Anong hiruhugan ako ng korte yan? Ang nangyari po doon sa kidnapping case is that previously may motion si Attorney Harry Roque na for forensic examination at tatlong mobile phone. It was denied by the court. Kasi siguro gusto nilang patunayan or alamin kung may text message si Ramil dun sa mga kidnappers, no? About ransom, about kidnapping. Na-deny yun, nag-motion for reconsideration, na-deny din. So, if we follow yung event sa court, yung attempt to open the phone was denied by the court. So, assuming lang na that the police are keeping the evidence, no? Legally, hindi nila tinatamper. Pag kinumpis ka yung phone na yun, dapat yun may laman yun. May text messages yun, may call log. So, we're just hoping na hindi tinamper, hindi pinakailaman through illegal means. Kasi, pag nangyari yun na pag pinaforensic namin at wala nang laman, ibig sabihin, ginalaw na without court order. Ang mananagot dyan, yung evidence custodian. And I think, hindi gagalawin ng evidence custodian yan nang walang court order. Kasi the moment na i-forensic na yan, ang sabi sa akin ng mga nakausap ko, pag pinorensic na yan, makikita na yan na ginalaw na. Kung anong oras ginalaw yan, that's true. makikita na yan. Imposible namang yung suspect na nahuli mo sa isang crime, nung kinumpis kami yung phone, walang laman lahat. So, we're hoping pa rin na hindi pa nagagalaw. And as to the, as to the Pero sir, custody sir, ng phone, can't you be the one to file a motion for to have the phones undergo forensic examination for your purposes para at least it's on the record? Kesa actually, sir, hintayin kayo. nasa last stage na yung prosecution evidence. Ang strategy ng prosecution sa kidnapping is that they will subpoena the evidence custodian to bring the phones. Ang purpose nun is bubuksan siguro yung phone, titingnan yung mga text, baka mamaya nagte-text nga si Ramil dun sa kidnapper. Gusto namin mabuksan yun, no? Pero yung suggestion mo na we file the appropriate motion for forensic examination, we can do that lalo na po pag umabot na kami sa defense evidence. Sa ngayon po nasa prosecution evidence pa lang. Kung magmo-motion sila at dadalhin sa korte yun, bubuksan, i-charge, bubuksan, ay walang problema sa amin. Gusto nga namin mabuksan yan anytime eh. Regarding this question mo naman sir na kung nasaan yung phone, I was informed yesterday na secured naman po yung tatlong phone. May picture na nga po ako. 4 pa nga yung nakita kong phone eh. Pero sabi ni Ramil, 3 sa kanya doon, isang iPhone 10, isang Fold, isang Edge. Intact pa naman yung phone nandoon pa, hindi nawawala. Yung phone? Yung phone. Hindi lang namin alam Hindi kung naman. during that time nung 2023 hanggang sa pagpasok ko sa kaso nitong 2025, kung illegally na wipe out na, yun ang hindi po namin alam. We're hoping na intact pa rin siya and I hope naman hindi naman tinatamper ng evidence custodian po yun. Attorney, nabanggit nyo yung tumawag at nag-o-offer ng 500 million to 1 billion. Dating kasama ng client nyo. Anong ibig nyo sabihin ng dating kasama? Dating kasama kasi, saan? Yung notes ko kasi nasa office, no. Ang recollection ko sa pag-usap namin, kung di ako nagkakamali, kung hindi classmates sa College of Law, kasamaan sa ISIP. Inday Sara. Kasi remember siyang convener ng Inday Sara. Yung asosasyon nila na, although tawag natin Inday Sara is my president, iba naman talaga ang meaning yan, yung parang, kalimutan ko na yung meaning nun eh. Mga kasamaan daw nila yan sa ISIP sa ibang probinsya. Na yung iba pa dyan nagtatrabaho sa gobyerno, ayaw nga niyang banggitin yung tunay na pangalan. Sabi ko, you will have to mention that later on, yung tunay na pangalan, kahit na nasa gobyerno sila. In the meantime, binigyan niya lang ako ng mga alias. Meron nagtatrabaho sa DPWH Central Legal Department. Tapos merong isang nagtatrabaho na sabi niya sa LRA, Register of Deeds, kung di San Juan, Makati, basta NCR area. So sabi niya, nung nakausap niya is that, yun nga, merong 500 million to 1 billion name your price. Yun ang offer sa kanya. Sobrang laki, di ba? Pero kilala niya. Kilala niya of course, kilala niya. Oo, kasi nung
Nung tinanong ko siya, denial mo yung number. Nung pagsagot, kilala mo. Oo, sir, kilala ko eh. Ang hindi ko lang sure kung classmate sa College of Law or kasama sa ISIP, no? Kasi yun lang naman ang grupong ginagalawan niya ron eh. Yung mga naging classmate niya sa College of Law, na yung iba naman doon, yung mga classmate nila, sila rin ang mga founding members, chairman, or convener ng iba't ibang asosasyon na binuo para kay Sara. Ano yung College of Law niya ulit? San Sebastian po. San Sebastian. Okay. Pero yung names po ng mga kausap niya, ayaw pa niyang ibigay sa akin yung complete name. Binigyan niya lang ako ng mga alias. Kasi talagang unless necessary, ayaw niya munang madama yon. Although wala namang krimen doon, no? Pero sinasabi natin doon is that yung mga nagpaparating na may pondo kami dito, may budget dito, huwag ka lang Government tumistigo. official sila pala, government official. Ang sabi niya, why is nagtatrabaho sa gobyerno? Hindi ho binanggit kung kanino galing yung pera, kung sino yung sponsor kasi Ang sabi lang is may pondo daw sa ISIP, parang ganun po. May pondo rito ang ISIP, parang kasi malaki-laki 1 billion Oo nga. sa isang organisasyon lamang na ang sinabi is 500 to 1, B, name your price. Ang magandang condition nun, you don't need to recant daw, basta wag ka lang huwag ka mapakita. lang magpistigo. Parang ganun. Okay. Okay. Okay po. Okay, maraming salamat po. Attorney Take Raymond Palad, abogado po ni Mr. Ramil Madriaga. Thank you po for joining us this afternoon. Thank you. Thank you, attorney. Sige po. You're watching Starcon on One News. You just need to take a break. We'll be right back. This is the Story Conference Group or the Storycon Group. We've got developing news in the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao, and of course with us, ang bossing ng Philippine Star, si Miss Ami Pamintuan. Ay, Ami. Ed, Oh, ikaw, ma? tatanggi ka ba sa 500 million to 1B? Ganun-ganun lang. Oo nga, no? DPWH na naman niya involved. Allegedly, ha? Tinanong ba niya kung ano ba yan? Allegedly. Yan ba yen o peso o dollar o baka mamaya Indonesian rupiah? Sobrang laki nung kung ano yun, ha? Kung dollar. No, magkano Peso, Indonesian peso. rupiah? 10,000 to dollar ating Indonesian rupiah. Oo. So it also depends on the currency. Anyway, More where they came from, ha? ang daming story doon kanina. Oo nga, Although I wanted to ask him sana, but we ran out of time eh. I wanted to ask him about the affidavit that Madriaga signed eh. Kasi ang dami pang tanong sa affidavit na hindi malinaw sa akin eh. Then like among other things, yung assertion na 1 billion pesos yung cash na dineliver niya, ganun-ganun. Di ba cumulative yun? Hindi. Pati yung mga ano. Hindi, meron siyang isang sa affidavit niya, meron siyang isang delivery sa isang Starex van na 1 billion pesos. Napuno si Starex. Hindi walang description kasi kung anong kinilalagyan basta nasa van. Pinadrive sa kanya, pinadeliver sa isang lugar para pick upin. Nakakaingit sila, no? Tapos meron pang isang assertion na under the heading confidential funds na 3-4 na deliveries na ginawa raw niya amounting to mga 33 million per delivery. Pero walang elaboration kung ba't niya nilagay under the heading ng confidential funds. So walang paliwanag doon sa affidavit kung paano na-link sa confidential funds yung deliveries. So these questions sana, but anyway, let's try to get him back again some other time. Naubusan tayo ng oras kanina. Now we have to head on to the Senate where mobile journalist Merimon Reyes is. Merimon, anong balita dyan? Bok, good afternoon. Katatapos lang kanina around before noon yung committee hearing ng Senate Committee on Migrant Workers kung saan doon nagkaroon din ng update si DMW Secretary Hans Leo Kakdak na over 2,000 na raw ang nabibigyan nila ng tulong, especially those na nasa regions or areas talaga in the Middle East na apektado nga ng ongoing conflict. That includes food, water, basic necessities, medical psychosocial assistance, financial assistance, pati transportation assistance. So far, nabalita rin na kanina meron na raw first wave ng commercial flight via Emirates na nagdala na ng 299 Filipinos from Dubai. And sa mga ito, ang inaasahan din daw may next wave pa raw, pero ang tinitingnan nila dito yung safety and security, especially sa airspaces na possibly mahihirapan talaga or closed off muna pagdating sa mga commercial flight.
At pero kung hindi naman daw magagamit itong mga airspace, meron ding land transportation options. Ito yung crossing borders. So yung mga for repatriation or kung may kakailanganin ng ilikas talaga to the nearest border, doon nila sila dadalhin via land transportation and then they'll be flying from there papunta ng Pilipinas. More or less, 1,900 repatriation requests daw ang nakuha ng ahensya. And bukod dyan, doon na sa mga country na apektado nga sa Middle East, merong sariling accommodation facilities daw to augment or to supplement yung host country. Tinitingnan nila dito yung mga areas, though hindi minention isa-isa ni Secretary Kakdak for safety and security reasons, ito yung mga lugar daw na ligtas na pwedeng malayo o hindi maapektuhan ng missile attacks, ng mga pagbobomba. Doon nila ina-establish itong mga safe spots. Ito yung mga safety shelters. And so far, ang ikinagalit nga lang kanina ni na Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, ay yung reports and yung complaints na nakukuha ng kanilang mga opisina na may mga OFW raw na hindi natatawagan or hindi makontak yung hotlines ng mga ahensya natin na supposedly nagbibigay sa kanila ng assistance. And ang sinabi dito ni Secretary Kakdak, they'll be checking in daw, especially sa HR nila na kapag meron daw absent or kung may oversight daw dito at siguruhin nila na as according din sa directives ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat merong 24/7 na hotlines na readily available para sa mga ngailangan. Pero ang ibinahagi rin naman kanina nila na kung anong alert level man daw yan, lahat ng mga ahensya, OWA, DMW, and ang DFA, ready raw sila na magbigay ng assistance. Tomorrow, may hearing ulit ang Senate Committee naman on Foreign Relations joined by migrant workers. Kasama ulit itong mga ahensya, pero tuad, pwedeng makasama na ng Department of Energy, pwede na ng BIFAR, pwede rin magkaroon ng invitations from oil companies para pag-usapan naman yung other mitigations na pwedeng gawin ng gobyerno natin para raw makapagbigay tulong pa sa ongoing conflict ngayon sa Middle East. Bo. Meron so may dumating na kaninang di ba? Emirates flight, sabi mo nga kanina, may Yes. arrivals na kanina. Pero my question is, have they normalized the flights already from Dubai or is this trickle lamang, a trickle ng typical typical arrivals coming from Dubai? May napag-usapan ba yan kanina? Hindi masyadong nabanggit ni Secretary Kakdak pero ang sabi niya, ang idea niya daw, ang pagkakaalam niya, meron pa raw next wave ng commercial flights para from, again, Abu Dhabi papunta ng Philippines. Pero ang kailangan daw i-consider muna dyan yung safety kung Yes. maaaring makapaglipad ulit via commercial flights. Pero anytime soon, meron naman daw, as long as matignan nila na ligtas daw na lumipad itong mga eroplano, Bo. 299 Filipinos ang nadala ng unang wave. Meron anong mood ng mga Senado dun sa hinihingi ni President Marcos na special power? Actually, Sila itong nagbigay yan? itong sila Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, nag-file nga rin sila ng panukala para nga magkaroon ng kapangyarihan ng executive, especially when it comes to suspending the excise tax and other needed na action daw para masiguro na, especially pagka itong fuel pumatak daw ng $80 per barrel, dapat nga raw magkaroon na ng ganyan. Pero itong si Senate Finance Committee Chair, Senator Sherwin Gatchalian, ang nakikita niya naman, kung sakali raw kasing gagawin ito, pwedeng 30 billion per month or 300 billion pesos a year ang pwedeng mawala raw sa kaban ng bansa kapag ginawa ito. So, ang nakikita niya, kung makakapag-suggest siya, pwede raw itap yung contingency fund ng Pangulo para raw makapagbigay na ng fuel subsidies, especially sa mga PUVs. Pero may ilang mga senador din na tinitingnan nila na okay din daw kung masuspend nga itong excise tax. Pero isang concern din daw dyan ay after daw nito, ano pa ba yung pwedeng magawa? Yan yung pwede raw nilang erase bukas kasi yung ibang local governments, for example, ang Manila, itong si Manila Mayor Isko Moreno, naglabas siya ng executive ng order niya na lahat ng mga opisina, as much as possible, 50% dapat malesen yung fuel consumption. So itong mga considerations na to, maaari rin daw mapag-usapan bukas para kung ano pa raw yung pwedeng gawin ng mga senador to also preserve kung sakali raw na magtagal pa a month or two itong crisis nga sa Middle East. Saka sakaling itutulak yung special power, gaano katagal kaya? Bago kasi, urgent daw, urgent. Gaano katagal kaya bago mapasa yun? Yun nga so far naman kasi rumorolyo dito yung mga resolutions, yung mga panukalang batas. So ang ina-anticipate lang din natin kung masasalang na rin ba ito for plenary consideration. Kailangan din kasi itong pagbotohan kung sakali or yung approval nila or kung magkakaroon pa sila ng questions to either change yung nilalaman ng mga proposed na bills or resolutions regarding that.
Tsaka ano Boka, like for example, yung transitory provision dun sa train law which allowed for suspension ng excise taxes pag pumalo ng 80 ang bariles na dolyar. Yes. That expired in 2020, I think, thereabouts. Ano yan? $80 on a 1-month average. Ibig sabihin, kailangan mo hintayin isang buong buwan tapos i-average mo kung pumapatak ng $80. So medyo mahaba-habang intayin isang buwan para sa mga namamasada. Kaya nga. Saka sa ano. So I suppose my question is, are they looking at something like that or something more immediate like right now, ASAP or alam mo? Kasi nga, if you look at the train law, yun i-average mo muna isang buwan. Mag-iintay ka ng isang Yung dito buwan. kasi sa Obok yung sa Cayetanos kasi ang nabasa natin kapag ka pumatak na ng $80 per barrel. Yan nga yung sinasabi naman ni Senator Sherwin na ngayon kasi hindi pa matansya talaga kung gaano ba bilis yung pagtaas ng presyo ng krudo. Kaya yan yung isa raw sa dapat i-consider bago magkaroon ng suspension ng excise tax o kaya naman kung pabababain ba muna ito. Kaya ang suggestion dito ni Senwin is to tap on the contingency fund para rin hindi raw magkaroon ng double whammy na malaki raw yung mababawas sa kaban. Tapos Sa yung revenues. collection daw nito kung sakali, mahihirapan din daw. Kasi raw yung growth ng Pilipinas compared sa from last year, medyo slow daw. Kaya kapag ginawa ito, yun nga yung naging tansya ni Senator Gatchalian, 30 billion pesos per month or 300 billion pesos per year ang pwedeng mawala. Pero then again, that will depend sa implementation nga kung sakaling bang masuspend ang excise tax, will it be for a month lang? Will it be for a year? Or will it be until mag-subside yung conflict sa Middle East? So yan yung mga kailangan i-consider daw. Sabihin nyo, bakit ba nag-slow down yung GDP natin? Dahil sa corruption nga mo yun. Diyan sa Congress. Malaki role nun. Ang laki ng ang laki ng tax sa fuel, ha? Apart from the 10 excise piso tax, ang merong excise. value-added tax. Oo. Ang laki-laki. Value-added, meron pa. Ang laki-laki. But anyway, it's significant, Mary Mon, ang nag-file minority, no? Oo, Ami. And then may ibang resolutions coming din yata from the majority. Pero ang sinasabi din dyan, especially ni na Senate President Tito Soto, ni na Senator J.V. Ejercito, kailangan din daw bantayan ng Department of Energy itong mga oil companies na pwedeng nagpo-profiteering out of the price na nilalagay daw nila sa crudo. Kasi sinabi na tanungan namin no isang araw lang na nagkaroon agad ng pagtaas, either ilang piso agad kada litro. So sabi ni SP Soto, dapat daw tingnan nga yan, dapat daw sitahin itong mga company. Sabi naman ni Senator Gatchalian, pwede daw computein ng DOE yung pasok nitong supply. At kung sakali, kung mababa yung presyo ng kuha daw ng oil company sa mga ito, dapat within those price range lang yung pagbenta. Hindi raw yung ipo-profiteer ito ng sobrang taas. Kumbaga, nakikinabang lang daw sila sa ongoing na conflict. Meron na nga final na ganyan dun sa House, merong isang neophyte member na proposing a probe dyan sa pricing, no? During this emergency lang naman. Ewan ko kung may ganyan din sa Senate. More likely tomorrow kasi iimbitahan daw ulit lahat ng agencies involved and yung agencies na pwedeng makapag-suggest ng ways to either conserve yung current fuel supply na meron tayo or yung extra, yung buffer supplies na meron ng oil companies o kung ano pa raw ibang pwedeng magawa. Number one, to give assistance sa mga kababayan in the Middle East. And number two, kung ano raw yung pwedeng magawa ng Pilipinas para lang hindi lalong makaapekto sa mga sektor, especially sa mga PUV drivers. Ang inaantabayan nga dito, sabi ni Senator JV, ni Senator Bongo, yung presyo ng pagkain, baka maapektuhan, presyo ng services, baka maapektuhan. So yan yung mga tatalakayin sa pagdinig bukas ng umaga. Sa plenary hall siya gagawin. So we're anticipating mukhang marami-rami yung mga iimbitahan na ahensya. Okay, maraming salamat, Mary Mon Reyes. We have to let you go. Thank you for joining us this afternoon. And as we reported Thank you, earlier, Mary Mon. VP Sara Duterte has been given 10 days to respond to the 2 impeachment complaints against her. The details from Mojo Arles de los Santos. Arles, ano pa ang updates mula sa House Justice Committee? Bok, so far nga, no, alas 10 ng umaga kanina ay nabigay na no, yung letter to respondent dito kay Vice President Sara Duterte kaugnay nga ng impeachment complaint na kanyang kinaharap dito sa Kamara kung saan mabibigyan siya ng 10 calendar days no, para nga magbigay ng kanyang tugon dito kung saan magbigay man siya ng sagot or hindi. Kaya magpapatuloy nga no, yung pagsilip ng Kamara sa kanyang impeachment complaint. No? Ang inaasahan dito, Bok Ed, na senaryo ay kung sasagot yung
bise, optional sa kanya kung haharap siya o hindi para nga doon sa pagtimbang no ng Kamara kung meron nga bang probable cause yung impeachment complaints laban sa kanya bago naman ito dalhin sa plenaryo para pagbotohan ng mga miyembro ng Kamara. At kabukod dyan, yung 10 days na yun, Bok Ed, non-extendable period. So kailangan either sumagot or hindi sasagot ang bise bago nga magpatuloy. No? Ang inaasahan na susunod na stage nitong impeachment complaint ay baka sa third week or sa last week nga ng March. No? Naririnig na din natin dito, Bok Ed, na hindi raw sila magkakaroon ng break. At uupuan nga raw nila ito no? Dahil isa sa mga concern ay yung sinidye nga raw na binabanggit, no? Pero naniniwala naman sina House Committee Chair Justice, House Chairperson on Committee on Justice, Jervel Ruistro, na hindi ito makakaapekto, gayon din sa Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Okay. Carles, linawin lang namin March 15 ba yung 10 days? Alam mo naman tayo, maguluan na natin, kalendaryo natin Kailan yung 10 days na yan? Nakita natin so far, Ami, no, 10 calendar days. So 15 yung supposed 15. or yung expected Deadline. natin na deadline nga nito, no. And ito yung posisyon naman ng kampo ni VP Sara, no, matagal-tagal pa kahit nung hindi pa nag-expire yung 1-year bar rule, parang nakaantabay naman yung kanyang defense team, no? Si Attorney Michael Powa para nga dito sa mga alegasyon, and may mga chismis pa, di ba, na kumalat, nahaharap daw si Mary Grace Piatos na sinabi na ng kampo ng Vice Presidente na walang katotohanan ito at misleading na balita. And the VP is not required to attend, di ba? Yes, hindi. O optional yun, Bok Ed. Okay. Okay. Maraming salamat sa iyo, Arles Los Santos, reporting live from the House of Representatives. Thank you, Arles. Thank you, Arles. And we are on until 5:30 p.m. Storcon will be right back after a quick break. Please stay tuned. This is the Story Conference Group or the Storycon Group. It's the last stretch of the program. Welcome back to Storycon. I'm Ed Lingao with Amin Pamintuan, the editor-in-chief of the Philippine Star. And also joining us this afternoon is National Security Council spokesperson, Assistant Director General Cornelio Valencia Jr. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Yes, Hi, sir. magandang hapon, Ed and Ami. Yes, sir. Sir, nag-release kayo ng statement kahapon. Well, at least yung National Security Council. I'd like to peruse that the wording of the statement kasi sabi ng statement ng NSC, you've uncovered espionage and foreign-directed malign activities linked to the People's Republic of China. Is it fair to conclude that this is directed by the Chinese government or is it just linked or associated with the Chinese government? Well, what we have uncovered is that there is a link. So, definitely, there is a hand coming from China on this. So, it is based on the investigations, the surveillance, the documents, and even the acceptance or admission and confession of the people themselves. So, yung tatlong nahuli about it have confessed this. So, this is one of the main bases. Their handlers were Chinese. Okay. And intelligence officers from confirmed intelligence officers. So, not necessarily. Dun sa lumabas na istorya, not necessarily. Hindi tayo sure kung government officials yan or private. There are information, there are documents showing that they are. Na government But I do not. official. Yes. No, that they are Chinese nationals. But Pero hindi natin alam kung working for the government Yes, sir. or not. Yes, there's nothing clear yet on that part. Sir, I know you don't want to give too much detail yet, pero itong tatlong ito, how high up were they? And also, number two, I suppose they're all civilian employees. That was my reading of the stories that came out. How high up were they, and are they all civilian employees or merong militar? Yes, there are civilian employees based dun sa stories na nailabas. They are analysts, researchers,
from our security agencies and departments. So they're not high and managerial levels, but one of the things that has to be understood is that they have access to sensitive data. Kahit limited yan, it's still sensitive data. Analyst po ng ano, specifically? Again. Analyzing what specifically? So they were able to share assessments on the security situation, engagements ng Philippines, ng military natin. They were able to share list of names of military personnel and some operational secured data pertaining to RORE. So these are the things that they were able to disclose. And who else is interested in this? Any information, sir, that puts our people in danger? Wala naman. As of now, as we have said, we have dismantled these groups that are giving out information, sensitive information from our country. So the good thing is that they are cooperating and they have shown us the modus operandi, how they were recruited, and that would prevent us, that would prevent or strengthen or harden our people, knowing how it is done and how are they being recruited. And their disclosures also show the different systems that they have to monitor what we're doing. So how are they recruited? Magkano po yung sweldo? Saka sinong lumalapit sa kanila? Well, based on sa story na lumabas, ang method, there are many ways. We can look at what is happening in other countries and we see there are a variety of ways they're being recruited. But here, one was using LinkedIn and other message apps. So one was applying or looking for additional money probably, and then as a sideline. So it starts unwittingly, simple things, assessments, reports, but eventually, as times goes by, sensitive information are starting being asked by the handler. So they are being paid initially small amounts, but I guess the more sensitive it goes, it becomes higher. What is important to know is yung profiling din nila. Ang pagpo-profile nila doon sa target nila na asset would be they have grievances. They have financial problems. They have access to sensitive information or at least may link sila dun sa may access. Kasi yung iba, wala naman talagang access but they keep close to those who have access and steal information. So, at the end of the day, ang nangyayari, it's again the trump card, money. So, kuminsan, unfortunate to say, we lose sight of our values, we lose sight of our nationalism when money is already being shown to us in big numbers. How much are we talking about ba? Baka naman pwede naman mag- baka 500 Kahit million estimate, sir. din yan Kahit to 1 ballpark figure. I'm sorry, I do average. not have the data. Hindi sa akin naibigay yung data, but it's enough for them to turn a blind eye. It's enough for them to turn a blind eye. But most of them are working in the security sector. Yes, they are working in the security sector. At that time kasi, remember this happened, one was recruited as early as 22 and the other was recruited 2023. Remember yung ating insider threat program started during that time. If you would recall, the national security policy, it was written there that we're starting to look outwards, external threats rather than internal threats. So this program resulted to organizations in the various security agencies.
So even the intelligence sector has to change mindsets from internal to external. So we are benefiting right now with the systems and the hardening efforts that we have been doing for the past few years. Sir, typically kasi my understanding is typically there are usually three ways for a country to recruit spies for its operations. One is of course simple lang naniniwala sa paniniwala ng isang bansa at kaya't siya ay magbibigay ng impormasyon. That's the number one. Number two is of course money, financing. I think you mentioned that already. Number three possibly is blackmail, which also includes what they call the honey trap. Yung merong minsan you know what I mean. Nakakapanood masyado ng maraming movie. But you mentioned Agree. but you mentioned number two. I'm wondering kung may involvement yung number one and number three, meaning blackmail among other things, and yung quite simply they believe in this cause that they're into right now. Yeah, what we confirm is the story that came out. And the story that came out is sa number two. It's money. Money. Unfortunately, it's about money. But we do not discount that this can be happening. Coercion comes in many forms. Hindi naman basta tinakot ka lang or blackmailing. Coercion, even economic coercion can be, sinasabi natin to deny you of opportunities. That's coercion in itself. Sir, Pero their in case this officers- case, in these stories, money talaga yung naging weakness. Yes, sir. Sir, in the case of these three, their case officers are not in the country. Is that correct? Kasi you mentioned LinkedIn eh. Mukhang doon sila nag-uusap eh. So do we assume that these Chinese case officers were never in the country to begin with, or at least they don't know that they were physically here? When they were active, there were instances that they were here. Bumisita. Ah, Well, yes. But they're no longer here. may record kayo. Yes. May record kayo ng arrival. Well, I believe there is, but wala akong holdings right now to show it. But they came here. Did anyone ever show interest sa politics natin? Kasi meron ding mga speculation that they might try to influence the elections. Meron ganyan. As of now, based on the documents that were given to me, there's no direct link on manipulations in terms of our elections. But what we're seeing in the information domain, there is bombardment and democracy and our freedoms, election-wise or freedom of information. These are being taken advantage at this moment, and we see it's going to grow until 2028. That's why we're trying to push the foreign interference malign influence law, which is being now being deliberated in Congress. Sir, balik ko lang yung case officers kasi of course that's a major point of interest eh. Is it correct to assume that they are now wanted by Philippine authorities here for espionage? Yes. Okay. Yes, they are. Of course, they were disclosed. The confession in itself shows that they were here, and but that was way back. So going back to the stories of these three people, it shows that one at least have been here. Okay, so Sir, blacklisted na are sila. there indications that this is more extensive? Itong operation na to, that more people might be involved? More Yeah. Filipinos pala. We do not discount that there may be others, but to say it is widespread is a misnomer. We have also ways of monitoring of what information is not known, what information is known. So we believe the systems that we have established since 2023, when we started all this, is standing up strong. And this is why we were able to get them. So the threat of more information, probably yes, but not as significant or widespread in whole of government. Not that kind. Ah. Sir, like it... Ang Go ahead, Galbo.
ang NSC ba involved in any way doon sa pagtitrace din ng mga trolling na suspected to be coming also from or linked to the People's Republic of China? Mga troll po. Troll operations. Yes, we monitor some, but as you can see, that is why it is very important we have to have the foreign interference malign influence laws so that it would enable the security forces to really focus on these things. Right now, the monitoring of this, the study of this is bits and parcels by the different agencies. One of them is the National Security Council. We started this in 2024. We have to study what it is all about, and we have to learn from the other countries. We have to learn from the experiences of Australia, Japan, and other countries who have experienced malign influence and malign information. So it is a little bit new, and what I am happy about is that Congress is now deliberating on it. Now, the sooner it is passed, the more enabled the security agencies will be able to handle and tackle it. The FIMI law that we're proposing will be creating a task force to look into this, not only on preventing but also long-term development of the Filipinos themselves, the values that we have. Remember, it is not a kinetic war. It is a cognitive war. It is a war in the minds. So this is what FIMI is all about. Well, sir, like it or not kasi, everybody, all countries do intelligence gathering, whether they admit it or not. It's a given. Everybody does intelligence gathering. It only depends on how far you're willing to go without crossing a certain red line. After which it becomes illegal already. Where is that red line as far as, for example, a case like this is concerned? Kailan siya nagiging illegal at kailan siya nagiging, pwede pa yan dahil ano naman dahil... Nagchichismis lang. Oo, nagpapakwento. Of course, it sounds trivial, but it's not. What I'm simply saying is that everybody does intelligence gathering, pero it's a matter of degree how far you push yung mga agent. Yeah. Remember, if I would use the definition of other countries that we are also studying and proposing to Congress, there are the C's, coercive, covert, it has to be covert, it has to be coercive, corruptive. So these three C's, as we call, makes it already an interference. So normal influencing, normal engagements is not wrong. But when it becomes corruptive, it becomes a problem. When it becomes coercive, it is a problem. So yung ano nga yung number 2 natin kanina na pera, it's actually corruptive. It's corrupting, 'di ba? Alam mo nang these people you are taking advantage of their need. So that is corrupting actually. So it falls between the red lines. Sir, balikan ko lang yung proposed bills ninyo kasi I was reviewing some things yung Commonwealth Act 616 tsaka yung Revised Penal Code Article 117. Mukhang ito pa yung panahon na kung saan yung mga spiya naglalarga bista lamang. Precisely, that is why we are really urging that its immediate passage by Congress. Imagine yung ating Commonwealth Act 616, 1941 pa po yan. And one of the things na hindi nila na-consider is the advancement of technology, quantum computing, AI. All this can be used now for espionage. And they are being used now for espionage. So, we and you really can do it from think abroad. You kailangan don't even have to be here. You can do it via internet. Actually, that is what is happening right now and we're experiencing. And not only that, there are limitations of what the security sector can do to check. So we need that law. And what is also important in that law is they have made it punishable, graduated punishments for different kinds of espionage.
and information manipulation. So Director, we really need that. Can you just cite an example of a power that you want under the proposed law na hindi nyo kayang gawin ngayon? One is yung mga investigations mo dun sa cyber. Yung sinasabi yung checking dun sa trolls. So, we need these laws. Kasi marami. How can you prosecute yung deepfakes? Wala pa ba yun sa cyber law natin? Well, cyber law is there, but that is not enough, Yeah. di ba? Even technology nga is have difficulty in identifying yung trolls natin who are bots and who are not bots. Oo. So, Halimbawa, in dealing with yung sinasabi niyong spy, what do you need? Anong power yung kailangan nyo dun sa law na yon para mas madali kayo makapag-deal with this problem? yeah, the inclusion of technology as vessels for espionage, as tools for espionage. That is one of the most important things that we need. Kasi we have to look forward. We believe technology will advance in so much in the next few years, and the more it will be used for espionage. Sir, what happens to these three people? Kasi I understand they're cooperating now, but kahit pa paano they've already done, I suppose, some violations of the law and whatever agreement they had with the Defense Department as far as confidentiality is concerned. But the revised penal code's Article 117 only provides for what? 6 months imprisonment up to 6 years. Yes. Precisely. So those are, kaya nga sabi ko yung laws natin is one thing, and itong bagong law na to would have graduated punishment and penalties para ma-implement yung ating laws. So more than what the penal revised penal code provide us. So sa amin important talaga itong passage. Well, we are happy that Congress last January, yung technical working group have already deliberated on it. And last February, nag-meet ulit sila. So I think it's only a matter of time that we see the passage of this law. But the sooner, the better. Pero sir, what's your plan Are three? you also supporting Are you also supporting calls para i-amend yung laws natin on treason? Kasi sa ngayon meron treason. Sa ngayon treason kapag meron lang war eh. Meron mga nagsasuggest na dapat baguhin yung batas na yon. Are you supporting that proposal? I think I have to study it. Hindi ako medyo familiar doon sa law na yan. I can get back to you at some other time. Okay. Pero sir, what happens to the three people that were arrested or apprehended? I don't know what word you want to use. So they're still with us, and but I cannot disclose their exact names and their Yes, sir, of exact course, we understand. locations. Pero are they going to be Yeah. prosecuted or... It is for our legal departments or our legal agencies to decide on it, considering that they have been helping us. Baka may plea deal, no? Baka may plea bargain. Yeah. Oo. Yung pinopropose niyong batas, Director, ano yung maximum penalty that you are proposing? Unfortunately, hindi ko nakita yung final form niya as of February. So, I cannot, hindi ko alam ngayon yung level ng approval ng kanilang penalties. So, I cannot answer. Pero years naman siguro, no? Hindi lang months. Yeah, of course, Hindi 6 yes. months. Yes, more than that, Hindi 6 more than months. the revised penal code. 6 months. We Parang want it to jaywalking. be we want it to be costly for the person para maging siyang talagang disincentive rather than incentive. Imagine makulong ka for quite a long time because pinagpalit mo lang sa pera, 'di ba? Okay, sir. Okay. I guess that's it. Maraming salamat for joining us this afternoon. Sir, balitaan mo kami kung meron kayong bagong matisod. Yes, maraming Thank you, salamat din po sa inyo. Yes, sir. Huwag kayong maglala. Thank you, Hindi Director. makakabot sa China. Thank you, sir. Ingat po. NSC Assistant Director Thank General you. Cornelio Valencia Jr. Okay, Ayan, Ami. That's it for today. Ang dami Okay natin na. nakuha ng storya.
Oo nga, ang dami na eh. Uwi na. Magsulat ka na. Alam mo, Sige. tinanong ko yung Chinese ambassador tungkol dyan sa trolls. Ha? Mm. Tinanong ko nung pumunta rito eh. Sabi niya, we don't have a budget for that. Okay. Well, what do you expect naman Kaya ako. anybody to say? Ikaw naman, para namang, Sinasabi ko lang, tinanong ko eh. yeah, well, of course, you also had to ask. Oh. Okay, Oh. goodbye na tayo. Happy Thursday to you. At Okay, okay. Biyernes na bukas, the last day before the weekend. Maraming salamat for joining us today. Ami Pamintuan, editor ng Philippine Star. Just again tomorrow at 4 p.m. for Solicon. I'm Ed Lingao, kapatid. We are one news, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.